Magandang umaga muli sa ating mga minamahal na kapitbahay dito po sa Little Baguio. Good morning, it is Monday, a day na kung saan maganda naman ang ating kalagayan. Salamat sa Diyos na kaagad-agad, of course, ang ating mga government officials napakagaling na kahit mayroon tayong total lockdown ng ilan, 2 araw, last week ay na-secured agad, and then balik tayo sa MGCQ. At totoo po na hindi na tayo dapat manibago. Napakaganda na tayo po ay people with can be adjustable and flexible. Yan ang kagandaan. No? People with discipline can immediately adjust. Okay? At ang ating mayor at ang ating mga LGUs, vice mayor, continually working and napakabilis ng kanilang action. At lahat ng tracing nagawa, secured agad. Kaya tayo po ay nabalik sa MGCQ ulit. At patuloy nating ipanalangin na yung mga PUI natin ay hindi po magiging positibo. Let us continually pray na sila ay makaalpas. Totoo po na sabi nga sa Tarlac, ang daming nag-positive. Opo. Buong province of Tarlac yan, ilan daw katao yun? Napakarami. Kasali yung sa atin din po roon. Sa atin, 6. 7. Una, tapos 6. Sa Kapas, mayroon din pala sila. Kaya ito po ay atin ng, sabi ko nga sa mga membro ko, sanayin na natin ang sarili natin. Let us not be surprised na from time to time ay mayroong insidente ng COVID dahil talagang part na yan. Part na ng ating buhay. Part na ng ating pamumuhay ito. So, at least ang ating pamayanan ay very, very alert. Ang ating government official ay very experienced na. Hindi katulad ng iba doon po sa nakikipagbalitaan ako sa mga kapastoran sa Manila. Kawawa sila kasi walang ganun eh. Hirap. Masadong matitigas ang ulo ng mga tao. Hindi sumusunod. Mayroon din yung mga taga-Negros, kasi doon galing, taga-Antique, Ilocos, ganyan, tinatanong ko, at saka yung isang daughter church ko sa Cagayan. Now, sabi nila, mabuti dyan sa inyo, ganun ka ingat. Kung isang daughter church ko sa Lalok, Cagayan, sabi niya, dito sa aming pastor, kanya-kanya. Ano yung gusto yung kanya-kanya? Mayroong nahawaan dito sa ospital.
namin. Kaya ang hospital namin nag-close dahil sinecure ang mga tao. Ang mga personnel ay tinest. Naka-kwan din sila. Nakawaan eh. Kaya medyo mahirap dito sa amin. Kaya sabi ng pastor na kaibigan ko na daughter church ko, hindi muna kami lumalabas. Hindi ko talaga pinapalabas muna buong pamilya ko dahil wala kaming contact tracing dito. At ang aming mga nagko-contact tracing ay medyo nasa quarantine dahil nagkaroon ng positive sa amin. Kaya sabi ko totoo. So, careful pa rin. Cautious pa rin. Kinakailangan tayo talaga ay disiplinadong tao. At tama lang na maging stricto at pag sinabing sunod lahat tayo para dire-diretso at saka hindi mahirapan ang ating mga government officials. So, praise the Lord for this day. Muli, ito ang inyong abang lingkod, Pastor Cyril Garancial ng Conception Bible Baptist Church. Samahan nyo ng konting sandali at tayo po'y magtulog sa Panginoon nang hingi tayo ng kanyang patnubay at proteksyon para sa ating pamilya, sa ating lugar, at patuloy na mayroon tayong confidence na sa Diyos na ang kanyang tulong nandyan lagi. Salamat, and I hope na kayo dadatna ng boses na to, na kayo ay malusog, malakas, at walang sakit. Okay? That is my prayer para po sa ating lugar, sa ating paligid. Muli dadalhin ko kayo sa isang character of the Bible. Ang pinapag-aralan natin ay ang character ni Daniel. Daniel, who is living a very, very good life. He was tested and proven. He was accused and envied. Doon pa rin po tayo. Nais ko pong basahin ito. He was a man with an excellent spirit. He was a man of prayer. At ang sabi sa verse number 4, he was a man of faithfulness. Then the three presidents and princes sought, the presidents and princes, daming tao na nainggit sa kanya, sought to find occasion against Daniel. They are looking for fault. They're looking for error na kanilang maibuta sa kanya para siya'y maakusahan. But they could not find none occasion nor fault. For as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Okay, so dito makikita natin yung tinatawag na a man of faithfulness. Ano man ang iyong ipagawa, ano mang responsibilities, he was faithful in his work. Ano mang responsibilities ang iyong iatang sa kanyang balikat, siya yung taong gampanan ito, trabahuin ito ng lubusan na may katapatan sa puso. So, isa po ito sa isang karakter
na napakaganda ng isang worker, ng isang employee. He must be faithful in his work. He must be faithful in his job. He must be faithful in the line of duty. He must be faithful to his responsibility. So, yun ang area na napakaganda na natagpuan sa kanya. Hinahanapan siya ng butas pagdating sa pagtatrabaho sa kanyang mga responsibilities. At sabi doon, wala tayong mahanap because he was faithful. Now, ang faithfulness ay required yan sa isang steward. Pag sinabing steward, you are given, entrusted a responsibility. Kaya, alam ba ninyo na ang mga workers, mga tao na mayroong katungkulan, trusted sila. Tawa yan, trusted. They were given a trust that they must be found faithful. At ang faithfulness na yan ay mahalaga. You will earn more trust when you are faithful. Lalo kang pagkatiwalaan ng kapwa, ng company, na kung saan ka nagtatrabaho, mga tao sa paligid, lalo kang pagtitiwalaan at bigyan ng trust pag ikaw ay matapat. Nag-i-increase yung trust ng tao pag ikaw ay may katapatan. Now, sa trabaho, sa trabaho. Now, mayroon pa isang nais kong i-emphasize na katapatan. Hindi lang sa trabaho, but dapat mayroon tayong katapatan. Isa yan, katapatan sa asawa. Okay, faithful din ang tawag. You need to be faithful to your husband. You need to be faithful to your wife. You need to be faithful to your family. Isa po yan sa katawag. Faithfulness po yan when it comes sa relationship. Sa husband and wife, sa nobyo at saka nobya, faithful ka dapat. Hindi ka dapat salawahan. Ang isa pang term na ginagamit sa Tagalog ay taksil. So, sa isang relasyon, dapat yan both ways, hindi lang isa. Faithful ka dapat sa iyong spouses. Yan. Isa sa napakahalagang mamintina. Kasi ang katapatan po, minimaintain yan. And it will take faithfulness, take the whole life. Hindi yan pag-umpisa lang. Faithful ka ngayon, bukas unfaithful ka na. No? The whole life. Kaya sa pamilya, dapat talaga sa mag-asawa. At yan po ay two-way. Ibig sabihin, hindi lang ang lalaki matapat. Ang babae din dapat. Hindi lang dapat matapat ang babae. Kasama din pati lalaki. And of course, pati mga anak. Kaya itong salitang faithful, malalim po ito. Hindi ito basta-basta. At maraming example po sa Bible na matapat. Dito kay Daniel, ang kanyang katapatan ay napansin ng kanyang mga kakuligs, kamanggagawa. Kasi lahat sila pero mo, ang sabi diyan, 3 president, which is si Daniel ang head, tapos mayroong tinatawag na in this president, in this
president, mayroong mga princess na kung saan nangangasiwa sa kingdom. Ang sabi diyan ay 120 princes. Pero mo, ang kanilang mga tauhan ay 120 katao. Nangangasiwa yan. Mga responsibilities yan. Pagkatapos mayroong 3 president, yun ang pinaka-head to be able to assess para yung kingdom will be managed well, na kung saan si Daniel ang pinaka-head. At dyan po, dinescribe sa kanya na he was a man of faithfulness. Wala silang, lahat po sinuri, wala silang mahanap na anumang fault, anumang mali, anumang unfaithfulness. At ito'y napakahalaga to develop your credibility. Diba? Ang sabi lagi nila, pag halimbawa magpapas ka ng resume, magpapas ka ng iyong credentials, pag mag-a-apply ka, automatic po yan, nakasaad doon. Alam ba ninyo na binibigyan ng letter of recommendation are those people that are faithful in their work. Makakabigay lang ang kumpanya ng letter of, commendation sa iyo pag ikaw ay nasumpungan na maayos na manggagawa. At ito ay napakahalaga na ibigay, makamtan ng isang nagtatrabaho. At mahalaga ang katapatan. Kaya matapat sa trabaho, matapat sa pamilya. Of course, ang pangatlong katapatan ay katapatan sa Diyos. Yun po talaga yung una. The very first reason na makikita mo na si Daniel was faithful in his work. Because he was faithful to God. Unang-una. Ang sabi nga dyan basahin ko lang, sabi dyan, then this president and princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom. Trabaho niya yan. But they could find none occasion nor fault. For as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Verse 5. Then said these men, we shall not find any occasion against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God. Ayan. Bakit po? Kasi si Daniel, kanilang pinansin, kanilang sinuri, sabi niya, wala tayong makikitang buta sa kanya pagdating sa trabaho niya dito sa kaharian. He was very faithful. Mayroong isa tayong mabubuta sa kanya. Ano yun? Concerning his God. Ano ba yung faithfulness concerning his God? Yan po yung last na ating diniscuss. He was faithful in his prayer life. Kaya nagpagawa sila ng decree na hindi namalaya na nga rin na, okay, gawa tayo ng decree na walang mag-worship, walang mag-pray sa kanyang Diyos within 30 days, maliban sa iyo. Yun ang kanilang ginawang decree. Because alam nila na si Daniel, araw-araw, 3 times a day na nanalangin. Kaya, ito naman yung hari, without knowing it, made a decree.
At ang decree na ginagawa ng hari ay hindi o yan sa Medo-Persian Empire. Okay? Sa Medes at saka Persia na law. Pag nakagawa ka ng law, ang hari nag-decree ng law, hindi pwedeng i-reverse. So yun ang hinimok ng mga princess and president, hinimok nila na gumawa ang hari ng law na law against sa law of God na walang magpipray. Ayan. Kaya yun lagi ang ini-emphasize ng Bible. Na sa time ng crisis, talagang ang panalangin kailangan. Si Daniel, yun na ang kanyang spirit, yun na ang kanyang attitude, yun na ang kanyang practice as he did before. Kaya nung nagpatawa sila ng law, ganun pa rin ginagawa ni Daniel. When that writing was signed, Daniel still opened his windows toward Jerusalem, toward heaven, and pray. Why? Because it was his practice. He was faithful. So ang faithfulness una ay faithfulness sa Diyos. Pag matapat ka sa Diyos, hindi pwedeng hindi ka maging matapat sa pamilya mo. Hindi ka pwedeng maging matapat, hindi maging matapat sa trabaho mo. So, diyan papasok yung tinatawag na a man of faithfulness. Nawa, sa umagang ito, you get the message na sa buhay na ito, ang isang tao ay marapat mag-practice ng katapatan. Saan? Una, katapatan sa Diyos sa magitan ng panalangin. Pangalawa, katapatan sa pamilya. Ang opposite ng salitang katapatan ay kataksilan. Ha? So, napaka-importante yan na kinakailangan maipractice. Hindi lang sa salita, maipractice dapat yan sa buhay. Yung salitang katapatan. Katapatan sa Diyos, katapatan sa pamilya, at katapatan sa trabaho. Napakahalagang karakter na mabuti ng isang tao. Join with me. Heavenly Father, Lord, sa umagang ito, muli, dumudulog kami sa inyo. Dinadala ko muli ang lahat ng residente about pamilya dito sa Little Baguio. Kumikilala kami, O Panginoon, na Ikaw ang Diyos na may akda, Diyos ng langit at lupa. Pinahintulutan ninyo na magkaroon ng pandemya for us to recognize na Ikaw ang Diyos na kailangan lapitan namin at laging idulog namin ang aming mga tahanan sa inyo. Dahil alam namin, Panginoon, open time sa kabisihan ng maraming tao, wala ng panahon para sa inyo. Now na may pandemya, dapat kaming maging malapit sa inyo. At lagi naming idulog sa araw-araw ang aming pangangailangan. Nandoon yan sa aming Lord's Prayer. Give us this day our daily bread. Kailangan namin idulog ang aming tahanan sa inyo dahil kahit ano pa ang aming pag-iingat sa mga precautionary measure na ginagawa ng aming gobyerno, still, pwede kaming maawaan. Kaya, O Diyos, aming diniling sa inyo, ang inyong muling extending your protecting hand to us today. I bring to you the Ganancial family and Balinas family, the Canlas family, and Henson family. I bring to you today the Tiki family,
the Magkalas family. I bring to you today the Gomez family, the Amorao family, the Vergara family, the Gonzales family, recognizing, O God, that we cannot make it without your help and protection today. Hinihiling ko ang iyong covering hand, hinihiling ko ang inyong pagbabakod sa lahat ng mga pamilyang ito. Kasama na ang Castro family, kasama ang Mercado family, yung Masiklat family, Santos family and Sampang, Towa, Sikat, Gomez, Canyo, Magkalas family. Continually dinadalangin ko at dinadala sa inyo yung De Jesus family, Mac and May, Pineda, Nerison, Season family, Shane family, Abena family, of course, pamilya ng aming barangay captain, Feliciano family. I continually bring to you, Father God, yung Gibara family, Paras family, Kayanan family, Liwanag family. Patuloy kong dinudulog sa inyo yung Buko family, yung Bernardi, Di Guzman, Torla family, Manyo at Mungkal family, Galang at Baron, Istasio family, Nerizon at Neridon family, Narag family, at lahat ng mga pamilyang nandito, located, Lord, sa Little Baguio. Na tunay, Panginoon, na kahit ano pa ang aming pag-iingat sa magagawa naming pamamaraan, sa pagsunod namin ng protocol, still, hindi pa rin namin makip ang sarili namin na hindi mahawaan because hindi namin kayang ingatan ito mula sa coronavirus. Kayo lamang ang Diyos na pwedeng mag-ingat sa amin, kaya ako hanggang ngayon hindi pa rin kami nahahawaan. At muli, hinihingi namin na yan ang inyong gagawin sa amin sa araw na ito. You will be our shield, our fortress. God, we believe that in your power, we can move peacefully. We can move with confidence na kami ay shielded by your protecting hand. Please do that to our resident today. Do that to our houses. And Lord, we pray na patuloy ang inyong pagkalinga sa amin sa araw nito. I pray for the good health. I pray for your provision and protection. I pray for your presence to be with us. At Lord, patuloy hinihiling ko na ito'y gagawin nyo sa aming mga government officials na nagtatrabaho sa araw na ito. Ang aming butihing Mayor Andy Lacson, ang Vice Mayor namin, Joey Paloyot, ang lahat ng mga sangguniang bayan, ang lahat ng aming mga kapitan sa buong bayan ng Concepcion, patuloy namin hinihiling at lahat ng kanilang mga tauhan, continually, O Diyos, i-secure nyo ang bayan namin muli. At ingatan po ninyo lahat ng papunta parito. At Lord, nawa, yung mga lumalabas sa bayan ng Concepcion at pumupunta sa ibang lugar ay they must be very careful. Because yun lagi ang pangyayari. Ang mga umaalis, nagtatrabaho sa
labas ng bayan ng Concepcion, labas ng province of Tarlac, pagbalik, yun lagi ang nakakahawa. Kaya Panginoon, tulungan nyo na magiging very, very careful kami upang hindi namin maput in danger ang aming pamilya, maput in danger ang aming mga kapitbahay, maput in danger ang aming bayan at ang aming probinsya. Sana lesson ito na makita ng bawat isa. Kaya na lang ang lesson pabalik-balik because hindi talaga maingat. Totoo po na kailangan namin maghanap buhay. Totoo po na kailangan namin ang pang-araw-araw na pangangailangan. Pero Diyos, ang exposure sa virus ay nandyan. Kaya hinihiling namin na nawa ang lahat ng mga lumalabas sa bayan na ito at pumupunta sa kanilang mga trabaho, maybe sa karating bayan, sa karating probinsya, Panginoon, ay maging cautious sila so much. Because sa aming bayan, sa aming probinsya, ay secured kami. Ang mga pumapasok lang na taga-ibang lugar ang siyang nagdadala ng mga viruses. At pwede din kami kung hindi kami mag-ingat at ma-expose kami sa labas ng aming probinsya o sa labas ng aming bayan. Kaya o Diyos, iniklaim namin ang inyong kaingatan sa bawat isa. Dalangin din namin ang aming mga taong mga PUI na kung saan nandyan sa mga rehab, yung mga positive, nawa makarecover, nawa walang casualties, Panginoon. Inihiling namin, isecure po ninyo ang kanilang mga buhay at dalangin namin ang aming mga frontliners will be very, very cautious. Lagi. Patubayan niyo kami sa araw na ito. Kiniklaim namin ang aming safety, ang aming security sa inyong kamay. For this all I pray in Jesus' name. Amen and amen.